Akala ko patay na asawa ni Mercy. Buhay ka pa pala? Sabi ni Mang Kaloy. Kaya hinawakan ni Mara siya upang sawayin. It's okay. I'm still alive, Ador. Thank you. Let's come inside. Sabi ni Dad at naunang pumasok, kaya sumunod kaming lahat. Mara mouthed sorry and I just smiled at her. Lumapit naman sa akin si Miguel. What? Bulong ko sa kanya pero inilingan niya lang ako. Nagsimula kaming kumain at nagsasalita lang ay si Dad at si Mang Kaloy. Na maayos na ang pakikitungo kay Papa. I hope you'll never leave them again, sabi ni Mang Kaloy habang kumakain. Never again. They are my family. My father said and smiled at me. Good. So, anong plano niyo dito sa isla ngayong kayo na may-ari? Papalayasan niyo na ba ang mga mangingisda? Tanong ni Mang Kaloy sa kanya. Bakit papalayasin pa? Wala akong planong ganun, Ador. Trabaho nila yun para sa kanilang pamilya. Ipapaayos ko lang ang mga rest house dito na inupahan ng mga bumibisita sa isla at magtatayo ng restaurant. Napatingin ako sa kanila. I'm interested there. Sa sinabi ni Dad na ganun ay sure na siyang mangyayari yun. Ano nga palang trabaho mo dito, Miguel? Hindi ko na natanong yun sa'yo nung bumisita ka sa amin. Baling niya kay Miguel. I have a deal with Mr. Gordon. Hindi siya makakabalik ng madali sa Manila dahil gusto niya magstay dito ng 1 linggo. Kasama ang anak niya kaya pumunta na ako dito since I want to visit this island again. I have memories here. Makahulugan niyang sabi at nakabaling sa akin, hindi kay Mang Kaloy. Nakaramdam naman ako ng hiya nang tumingin din sa akin si Mang Kaloy at makahulugang ngumiti. Nang aasar. Nag-usap pa sila tungkol sa kanilang trabaho at nakisali na rin si Mara at Jackson doon. Nang malaman ni Dad na dating may karinderya sila Mang Kaloy ay gusto nang ipasok bilang tagaluto sa restaurant na ipapatayo ni Papa si Mara. At least may kilala na siyang mapagkakatiwalaan dito. She looked so happy so I smiled at her because I know that it's her dream to be a chef too. Kahit dito lang ay magagawa niya yun. After naming kumain ay nag-usap muna saglit bago na pagdesisyonan nilang umuwi na. Pasensya na kung maaga kaming uuwi dahil ayaw naman naming gabihin masyado at kailangan matulog ng maaga dahil may trabaho kinabukasan. Pagpapasensya ni Mang Kaloy. It's okay. I hope you have a great time here because I am. My father said. Siyempre, ikinagagalak naming makilala ka, Guillermo. Sabi ni Mang Kaloy. Nagpaalam kami sa isa't isa. Bigla na lang may nag-ring na telepono at nakitang kay Miguel yon. Joanna. He looked at me and then he walked away. Who's Joanna? Girlfriend niya? Habang nag-iisip ay bigla akong tinawag ni Papa. Tanya, are you okay? Yeah, I'm fine. You seems bother. Care to tell me what's going on your mind? Sabi niya sa akin at tinaya ko umupo muna dito sa sofa. Kilala niyo po ba yung tumawag kay Miguel? Tanong ko sa kanya. Maybe it's her humor girlfriend. I'm not sure. Joanna, di ba? Bali-balita nga sila pero hindi naman yun nako-confirm kay Miguel. Sabi niya tumingin sa akin. Bakit? Wala lang po. So, it's his girlfriend po pala? Hindi pa kami sigurado tungkol dyan. Tanungin mo siya, Tanya, kung curious ka. Sabi niya sa akin kaya tumango na lang ako. Hindi pa rin mawala sa isipan ko na baka nga girlfriend niyang kausap niya. Akala ko ba pupunta ka sa party? Sabi ng papa ko habang nakahiga pa rin ako sa pagte-text kay Mara. Pupunta naman po ako. Kayo po ba? Tanong ko sa kanya bago i-hit ang send button sa huli kong message kay Mara. I can't. Gusto ko na nga lang munang magpahinga ngayong gabi. Pagod na pagod ako sa trabaho ko. Sabi niya at umupo sa gilid ng kama ko. Okay ka lang? May masakit po ba sa'yo? Tanong ko sa kanya at lumapit sa kanya para hipuin ang noon niya kung mainit. I'm glad that he's not. I'm okay, don't worry. Masakit lang ang ulo ko kaya kailangan ko ng pahinga. Sabi niya at ninitian lang ako. Huwag mong stress ang sarili mo sa trabaho mo, Dad. Kailangan mo rin magpahinga. Sabi ko, tinayaan ko sarili kong hawakan ang balat niya para yakapin siya. Don't worry, kailangan mo nang magpalit ngayon. Babalik na ako sa kwarto ko. Sabi niya tumayo na. Ay sir. Sabi ko at tamad na tumayo para maligo. Good, mag-ingat kayo sa ibaba. Enjoy your night. He said and kissed my forehead before he leave. I will. Sana nga, Dad. Mabilis akong naligo at kumuha ng damit.
Nakasuot ako ng puting off-shoulder dress na ipinares ko sa aking puting sandals dahil sa beach ang party. Ginagawa kong wavy ang buhok ko at kinupit ang kaliwang bahagi ng buhok ko. Habang ginagawa ko may kumakatok. Bukas yan, sabi ko na hindi tumatayo pero patuloy pa din itong kumakatok. Nang matapos ako sa pag-aayos, binuksan kong pinto hoping it's my dad but he isn't. What are you doing here? Pikon kong sabi sa kanya tinayaan siyang makapasok sa kwarto. Samantalang nilalagay ko naman sa clutch yung cellphone at wallet ko. Ayun lang ang dadalhin ko dahil wala naman akong balak na mag-retouch dun. Waiting for you. Sabay tayong pupunta doon, remember? You can't go inside without invitations. You're done? Tanong niya na nakahalong baba sa side table ko na tila naiinip na. Oo, iti-text ko na lang si Mara para kitain tayo sa baba. Sabi ko sa kanya. Okay. Matipid niyang sabit na una nang lumabas. Sinundan ko siya habang ka-text si Mara. On the way daw siya. Whose party is that? Bakit hindi invited si Papa? Tanong ko kay Miguel habang naghihintay kami kay Mara. Sasabihin ko kung sinong gumawa ng party. Invited siya pero tinanggihan niya. Gusto na daw niyang magpahinga. Sabi niya at nagdagdag pa. Don't go too far, Tanya. Kahit nakabisado mo na lugar na ito. It's too dangerous for you and Mara. Ano naman dapat katakutan namin ni Mara? Wala naman kaming gagawing masama, no? Wika ako sa kanya. I didn't say that. Sabi niya at nakita na naman si Mara. Shall we go? Excited na sambit ni Mara. Tumango kami bilang pagsang-ayon at sabay kaming pumunta kung saan gaganapin ang party. I'm glad that I wear sandals instead of heels because of sand. Panigurado kasi sa heels, mahirapan ako maglakad sa buhanginan. It's my first time attending a party here. Para lang kasi sa mga mayayaman yung ganitong party Bulong ni Mara sa akin. Don't worry, I'm here. I said and hold her hand. Napabaling naman sa amin si Miguel bago binigay sa guard ang invitation card bago pumasok. There's a loud music, many people are going wild while dancing. There's drinks and billiards. I thought it's a formal party. Napansin ko nga din kay Miguel na naka-long sleeve na black lang siya at pinares na shorts and slippers. Halos lahat nga ng mga tao rito ay nakasandas or slippers lang dahil sa buhangin. Biglang may lumapit na dalawang lalaki sa amin at nakipag-usap kay Miguel. We're glad you're here, bro. Buti naman tinanggap mo yung invitation ko. Sabi ng isang lalaki at nakipagkamay sa kanya. Namiss kita, pre. Sabi ng isa pa niyang kasama at biglang niyakap si Miguel. Back off. Natawa naman ang dalawa sa kilos ni Miguel. Bigla namang napatingin sa amin ang dalawa kaya napatingin din sa amin si Miguel. By the way, Tanya Gordon and her friend Mara. These are Brian and Axel. Nakipagkamay naman kami sa dalawa. Pwede ba naming hiramin si Miguel? Tanong sa amin ni Brian. Sige na, pupunta na lang kami doon. Sabi ko sabay turo doon sa may counter. Okay, by the way Tanya, ikaw ba yung chef na... Shut up, tara na. Hila ni Miguel sa dalawa papunta sa lamesa ng mga kaibigan ata nila. Tara Tanya, inom tayo. Sabi ni Mara sa akin sabay hila sa akin sa counter. Anong inom? Inom ka agad? Sabi ko sa kanya. Ano ka ba? Ano bang dapat gawin natin dito? Tumulala? Nakita mo lahat ng tao dito na inom na. Tapos kung ano nung pinagagagawa. I thought it's a formal party. Sabi ko sa kanya at nagpahila na lang. Akala ko din buti na lang hindi. She said and ordered beer. Alam ba to ng asawa mo? Tanong ko sa kanya. Hindi, pero sasabihin ko na lang mamaya pag uwi. Sabi niya at uminom. Sira ulo ka talagang babae ka. Sa lakas mo uminom sa tingin mo makakauwi ka pa ng maayos niyan? Tanong ko sa kanya habang umiinom na din ng kaunti. Ano ba naman yan? Ako pa ba? Bakit konti lang ininom mo ha? Tanong niya sa akin at binigyan na naman ako ng isang baso. Wala naman kasi akong balak magpakalasing Amin ko sa kanya. Hindi mo ba ako pagbibigyan? Let's get drunk till we can't walk? Sabi niya sabay humagalpak ng tawa. Baliw ka na, sabi ko't uminom ulit. Tingnan mo nga si Miguel may babaeng nakalingkis sa kanya. Sabi ko naman kasi sa'yo bantayan mo yan bakit maagaw pa. She said and point Miguel who's on the table with her friends and the girl that is sitting beside him. It must be Joanna. I said and drink one again. Shit, bakit ba ako naiinis sa nakikita ko? Joanna, girlfriend niya ba? Akala ko ba wala siyang girlfriend? Tanong niya sinasabayan ako uminom.
I don't know. Just let him be, I said and ordered again. I think I need a lot of this. I'm getting crazy. Tanya, sunod-sunod na yung pag-inom mo. Akala ko ba hindi ka magpapakalasing ha? She asked while giving me a cake that she took from a waiter. I didn't answer and drink again. How do you know that it's Joanna? Mukhang napipilitan nga lang si Miguel na makatabi yung babaeng yun, she said while staring at them. Hindi ko alam, baka hindi si Joanna yan. Alam mong gulo mong kausap, sabi niya tumorder na isa pang beer. Nagkaroon ulit ng ingay sa dance floor dahil nakihalubilo ng mga kaibigan ni Miguel doon. Tara, sayaw din tayo. Aapela pa sana kung mag-stay na lang doon, ngunit hinila na niya ako. Ginagalaw namin ang aming katawan sa ritmo ng musika. Sumasayaw kami na parang walang nanunood. I look at Miguel who is sitting alone in their table. He's staring right back at me, kaya umiwas ako at sumayaw na lang ulit. Hindi ko alam kung paano ako sumayaw ng ganito. Sigurado dahil sa alak ay lumalakas ang loob kong magaganito. The whole quad get wild when someone ran to the sea and swim. Tara Tanya, sabi ni Mara sa akin. Ano ka ba? Wala tayong pampalit. Huwag ka na makisali. Napasigaw ako nang biglang may nang basa sa amin. May dalawang taong may hila-hila na hose at binabasa lahat. Sabi sa'yo eh. Tawa ni Mara at nakisali na din sa basaan nila. Lumayo naman agad ako nang nilamig ako. Umorder ulit ako ng beer at ininom ito habang tinitingnan si Mara nakikisali sa basaan ng mga tao. She find me and when she knew it, I ran as fast as I could. Tama na! Sigaw ko na mabasa niya ako. Kita mo mawawala na rin yung kalasingan mo. Kanina ka pa nainom. Bulyaw niya sa akin. Ano naman? Ikaw din naman I shouted. Na, ikaw lang yun? Have you seen yourself? Namumula ka na she said habang pinupunasan ang kanyang muka. I'm not. Come on, let's drink and go home. Ang lamig-lamig para magbasaan. Sabi ko tila sa kanya sa counter. Wow ha? Yan hindi ka magpapakalasing. Sabi niya tumawa pero hindi ko na lang siya pinansin at nagpatuloy sa pag-inom. Nakita ko kung paano hinalikan ng babaeng yung si Miguel sa labi niya kanina. Maybe it's really her. Hindi siguro si Brian or si Axel ang nag-invite kung hindi si Joanna. I drink again because I want to forget it. Hindi siguro nakita ni Miguel na nakita kong nakikipaglampungan siya sa iba tapos iniwan kami ni Mara. May problema ka nga talaga? Biglang saad ni Mara. Ano ulit? I came back to my senses and asked her. See? What's your problem? Yung babaeng nakasunod pa din ba kay Miguel? Gusto mo bang sugurin na natin? Ani at umakmang tumayo na, ngunit pinigilan ko. No, wala akong pakialam sa kanila. Kahit maghalikan pa sila sa harapan ko, wala akong pake. Sabi ko't uminom ulit. Ay, ang sakit sa lalamunan. Sus, I don't care ka pa dyan. Pero nandito ka ngayon nainom dahil pala nakita mo silang naghalikan. Sabi niya sa akin. Sabi na may gusto ka nga sa kanya. Dine-deny mo lang. Sa amin at sa sarili mo. So what if I like him? Hindi niya ako gusto't may girlfriend siya. Para may kung anong matigas sa dibdib ko na sobrang bigat sa pakiramdam. See? Kailangan mo palang maglasing para umamin. By the way, CR lang ako ha. Sabi niya't nagmamadaling tumayo. Ano, susuka ka na? Natatawa kong sabi sa kanya. Hindi no, iihi lang ako. Sumama ka pa, she said and walked out. Hindi ko maiwasang mapatingin kay Miguel na nasa table pa rin nila. Nabasa na rin, he's laughing with his friends. Hi, may sumulpot sa harapan ko. Hindi ako sumagot at pinagpatuloy ang pag-inom ko. Mag-isa ka lang ba dito? Ako nga pala si Bernard. Sabi niya rin pero hindi ko binukang bibig ko para magsalita. Napagdesisyonan kong sundan si Mara sa comfort room kaya tumayo ako pero bago ako lumayo ay hinawakan ni Bernard ang kamay ko. Ano ba? Let me go. Sabi ko't pilit kumakawala sa mahigpit niyang kapit sa kamay ko. Miss, wag kang bastos. Kinakausap pa kita, hindi ba? Tapos aalisan mo ko? He said and held my arm tight. Pakawalan mo ako, you jerk? Sabi ko't sinampal ko siya kahit nahihilo ako dahil sa alak. Nagawa ko pa rin kumawala. Ganun na. Sasampalin na rin niya sana ako ngunit may humawak sa kamay niya. Don't you dare lay your hands on her. Malamig na sabi ni Miguel. Sino ka ba sa inakala mo ha? Sabi ni Bernard. He's Miguel Guevara, Bernard. Don't you dare him or you'll regret it. Sabi ni Axel sa tabi ni Miguel.
Wala akong pakialam kung sino siya. Don't you mind your own business? She's mine. Bago pa niya pinagpatuloy ang kanyang sinasabi, bigla na siyang inatake ng suntok ni Miguel sa mukha. Shit you! She's mine! Pinaulanan niya ng suntok si Bernard. Awatan niyo sila! Miguel! I shouted. Pinigilan sila ni Axel at ng kanilang mga kaibigan sa pamamagitan ng paghihiwalay nila sa isa't isa. Bernard, umalis ka na. Tatawag ako ng guard kung hindi ka pa din aalis. Sabi ni Axel kay Bernard. Hindi pa tayo tapos. Pagbabanta ni Bernard kay Miguel na walang pakialam sa kanya bago siya umalis. Bigla namang dumating si Mara at pumunta agad sa tabi ko. Ano nangyari? Bakit ang daming tao? Tanong niya sa akin. Napailing na lang ako sa kanya at napahawak sa kanyang balikat nang maramdaman kong naduduwal ako. My God, Tanya! Lasing na lasing ka na oh! Sigaw niya sa akin pero inilingan ko lang siya. May humawak sa akin at tinawakan ng braso ko. Uuwi na tayo. Anunso niya. Sige pre, pasensya ka na kay Bernard ha? Axel said and bid their goodbyes. I'm going to call my husband. Magpapasundo na lang ako. Hoy Miguel, alagaan mo yung si Tanya ha? Naku, masyado nagpakalasing. Akala ko naman akong unang babagsak. Sabi ni Mara. Hindi pa nga ako lasing eh. Bakit tayo uuwi agad? I grunted. Oh, talaga bang hindi ka lasing? Tanong ulit ni Mara habang tinatawagan ng kanyang asawa. Why did you drink so much, Tanya? Miguel asked. Wala ka na doon. Pumunta ka na doon sa babaeng katabi mong pangalan ay Joanna. Sabi ko't kumawala sa hawak niya. Pero muntik na akong bumagsak at buti na lang ay nasalun niya ako. Huwag mo na ulit gagawin yun, Tanya. Tingnan mo sarili mo. You look mess. Mag-usap tayo kapag bumalik ka na sa katinuan mo. Sabi niya at tinulungan ako maglakad. Maayos mo kung makakausap, no? Hindi naman ako lasing. I said. Miguel, papunta na dito si Jackson. Una na kayo ha? Take care of her, Miguel. Kapag may nangyari dyan sa kaibigan ko, sasapakin kita. Sabi ni Mara sa kanya. You don't have to worry. I'll take care of her. O siya, Tanya. Umayos ka ha? Sabi ni Mara pero hindi ako sumagot at nagsimulang maglakad palayo. Huwag mo nga akong hawakan. Kaya ko naman maglakad eh. Sabi ko't pasuray-suray na naglalakad. I am so dizzy and oh so sleepy. No, stay still. Diretso lang ang lakad, Tanya. Bakit ka ba nandito? Kaya ko naman maglakad mag-isa. Bumalik ka na dun sa Joanna mo. Sabi ko na pilit kumakawala pa rin sa kanya. She's not Joanna, for Pete's sake. Oh, so you have another girl? Ani ko. She's not Tanya. Stop fussing around. It's nothing. Nothing? Nakita kong hinalikan mo siya. I didn't. She kissed me. Bakit asungit mo? Don't tell me nagsiselos ka. No? Bakit naman ako magsiselos? Akin ka ba ha? I shouted. I'm yours, Tanya. I shall kiss you then? Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin pero hinawakan ko yung mukha niya para abutin at halikan siya. Nakaramdam ako ng pagkahilo at isang bagay ang alam ko naging itim ang lahat. Nagising ako na masakit ang ulo ko sa kama ko. Naalala ko na lasing ako kagabi. Sinubukan kong bumangon at may nakita akong tubig at gamot sa bedside table ko. Agad ko itong ininom at tumayo na. Pinilit kong makapunta sa CR nang makaramdam ako ng pagsusuka. Ay, ayoko na uminom. Tumayo at naglinis ng sarili. Paglabas ko ng kwarto ko, may narinig akong pamilyar na boses na nagmumula sa dining. Tiningnan ko ito para malaman ko't nakita ko si Mama na nakaupo sa wheelchair at katabi niya si Tita. Ma'am? Tanong ko't nung tumingin sa akin. Automatic nang umiti siya at nag-offer ng kamay kaya binigyan ko siya ng mainit na yakap. I miss you, sabi ko. It's been months since I saw her. Gising ka na pala, Iha, ani ni Tita. Naghintay ako ng sasabihin ni Ma'am pero umiyak siya at nakangiti sa akin. Tita, niyakap ko siya. Hindi pa rin po ba niya kayang magsalita? Ani ko. She's still under therapy, Iha. Sinagot ng papa mong therapy at nurse na gagabay sa kanya hanggang sa pag-uwi namin. Sabi ni Tita Rhea, kaya napatingin ako sa daddy ko na puno ng luha. Kausap ko na siya, Iha. Pinapatawad na niya ako. May gusto siyang sabihin pero nauutal pa rin siya. Hindi namin siya mapipilitang magsalita. Sabi ni Dad at niyakap ako. Ayos lang, malapit nang gumaling si Ma'am at makakausap niyo ng nakaraan niyo. Sabi ko.
Group hug natin si Mama. Sabi ko't niyakap naman naming dalawa si Mama. Itong perpektong yakap na pinapangarap ko simula pa noong bata ako. Kumpleto na kami't wala na akong hiling. Nagsimula kaming kumain at binahagi ang aming mga iniisip kung ano ang hindi namin naranasan na magkasama. Masaya din si Tita Rhea nang nakita kami magkakasama. Pagkatapos namin kumain ay napagtanto kong parang may wala na. Dad, si Miguel po, ani ko. Ah, siya ba? Bumalik siya ng Manila kaninang madaling araw kasi may mahalaga daw siyang aayusin. Hindi ba niya sinabi sa'yo? He said while he's drinking his coffee. Umiling lang ako at nagpaalam sa kanyang pupuntahan lang si Mama sa silid niya. Ano kayang ginawa niya doon sa Maynila? Pinuntahan niya kaya si Joanna? Aysh! Hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng tampo sa ginawa niya. Gusto ko pa naman sana siyang tanungin kung anong nangyari kagabi at paano kami nakauwi. Mama, lapit ko sa kanya. She looked at me and smiled a bit. Tanya. Naramdaman ko nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. I can still see her suffering from this. Isa ito sa dahilan kung bakit ako umalis. Hindi ko kayang makita siyang ganito. Mama, huwag niyo na pong piliting magsalita, okay? Mama, we achieve our dreams. We are now complete. Sabi ko sabay hawak sa kamay niya. Ngumiti lang siya tumayo sa akin. Paano ka ba natagpuan niyang ama mo, Iha? Alam mo bang nagwawala na yung nanay mo sa sobrang pag-aalala niya? Kung ano nang nangyari sa'yo? Tanong ni Tita habang inaayos ang kanilang higaan. May tumulong daw po sa kanya para matagpuan kami eh. Sakto nga po na pangalan pa rin ng tatay ko at ang apelyido niya ang nasa birth certificate ko kaya na-confirm niya. Ani ko habang hawak pa rin ang mainit na kamay ni Mama. Ganun ba, Iha? Kilala mo ba kung sinong tumulong sa tatay mo? Opo, si Miguel Guevara ang tumulong. Nang sabihin ko yun ay bumitaw sa aking hawak si Mama at iniilingan ako. Bakit po? May mali po ba sa nasabi ko? Tanong ko sa kanilang dalawa na halata ang gulat sa kanilang mga mukha. Wala, Tanya. Sinasabi ko na sa yung layuan mo yung lalaking yun, sabi ni Tita Rhea. Bakit naman po? Pagtataka ko. Tumingin si Tita kay Mama pero inilingan lang siya ni Mama. Ayaw sabihin ng mama mo eh. Mas mabuting sundin mo na lang. Para sa'yo din ang pagbabawal namin, sabi ni Tita Rhea. Why do I have to stay away from him? May ginawa ba siya sa pamilya ko kaya ganito sila umakto? May ginawa po ba siyang masama sa inyo? Naku, wala naman. We just sense that he's a bad man, Iha. Yung pagtulong niya sa tatay mo, alam namin na may kapalit yun, sabi ni Tita. Tingin ko naman po hindi ganun si Miguel. Napabuntong hininga ko't napatingin kay Mama na nakatingin sa bintana. Gaano mo na ba siya kakilala, Iha? Bigla ko napatahimik sa sinabi niya. Tama siya. Wala naman akong masyadong alam pa kay Miguel. Napatahimik ka ata, Tanya. Halatang wala ka pa nga masyadong alam sa Guevarang yun, sabi ni Tita Rhea at umiling sa akin. Nanahimik na lang ako sa sinabi niya. Tinulungan ko si Tita na bantayan si Mama. Dumating naman din ang nurse na ipinangako ni Papa. Kaya siya nagche-check at nagbabantay kay Mama sa ngayon. Tita Rhea, sasagutin ko lang itong tawag. Sabi ko't lumabas na nang tumawag si Alessandro. Kamusta? Sagot ko. Tanya Marie, natutuwa akong sumagot ka. Nandito na ako sa Manila, sabi niya sa akin. What? Wala pa kami sa Manila eh. Nandito pa din kami sa Cebu. Tumayo ako at pumunta sa terrace. Hintayin na lang kita dito sa Manila. By the way, how's your life there? Tanong niya. Okay lang ako. Kasama na namin si Mama. Ikaw, saan ka sa Manila? I'm in the airport. Kabababa ko lang ng eroplano. I smiled. I really miss this man so much. Okay, ingat ka. Nandyan ba si Kuya Miguel? He asked. Wala eh. Nandyan daw sa Manila. Sabi ko. Okay, just be careful with my brother. Bakit naman ako mag-iingat? Basta, by the way, I'll end this call na. Nandito si Kuya. Pagkasabi niya nun natapos ng linya, bakit hinihiling ng lahat na mag-ingat ako kay Miguel? May binabalak ba siyang masama kaya bumalik siya? Babalik na sana ako sa loob nang may tumawag na naman sa akin. Si Mara. Tanya! Binaba kong cellphone ko mula sa tenga ko dahil sa tili na naman niya. Lower your voice. Lukarit ka, ano na naman ba? Tanong ko.
Kasi, naalala mo ba yung pinaggagawa mo kagabi? Tanong niya sa akin, kaya napaisip ako kung ano nga bang ginawa ko. After a long time, bigla kong naalala kung paano nakipag-away si Miguel sa isang lalaki na nagngangalang Bernard. At ako, I just kiss him? What the heck? Napatahimik ka ata. Naalala mo na bang kaharutan mo kagabi ha? Kaunti lang naalala ko. After I kissed him, hindi ko na alam kung ano sunod pa ang nangyari kasi nakatulog na ako. Sa sobrang inis ko'y nagpapadyak ako at tinakpan ang mukha kong ramdam kong mainit dahil namumula ko. Ano? Hinalikan mo? Gaga ka malandi ka? Akala ko naman hanggang suray-suray at payakap-yakap ka lang. Sinunggaban mo na pala? Sabi nito sa kabilang linya. Gaga ka, nahihiya na ako. Paano ko pa siya harapin pagkatapos ng ginawa ko kagabi? Iling kong saad at naglakad pabalik-balik dito sa terrace. Pwede ka na magpanggap na nakalimutan mo yung nangyari kagabi. Basta huwag kang kikilos sa harapan niya na parang may nangyaring ganun, okay? Sabi niya sa akin. Buti nga wala siya ngayon dito. Kung hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko. I said to her. Os, asa na siya? Bumalik daw sa Manila, may gagawin daw siya. Bakit mo alam? Nagpaalam sa'yo? She teased. Hindi nga siya nagpaalam, sinabi lang ni Papa sa akin kanina. Sabi ko. O bakit parang galit ka? Natatawa niyang wika sa akin. Umiling lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Kahit kailan kasi talaga eh. Baka may iba ka pang ginawa kagabi kaya minabuti niya umalis, ha? Aniya. Hindi ko alam Mara, bastang alam ko hindi na talaga ako iinom. Nakakainis talaga. Malandi ka kasi. Paano kung hindi na siya bumalik sa Cebu ha? Hindi ba sabi mo sa amin babalik din kayo sa Manila? Sabi niya sa akin. Di huwag na siyang bumalik. Babalik nga kami sa Manila this weekend na siguro. Ganun ba? Mamimiss ulit kita. Dalaw ka ulit dito ha? Mara hissed. Siyempre naman, kakalimutan pa ba kita? Pareho kaming natawa sa isiping yun. Sige, sabi mo yan ha? Bababa ko na ito. Kinakamusta lang kasi kita. Wait, pakisabi na din kay Mang Kaloy na nandito si Mama sa Cebu. O sige wait, what? Namiss ko si Nanay. Punta kami dyan next time ha? Excited niyang saad. Oo naman, gusto din kayo makita ni Mama eh. O siya, babay na. We bid our goodbyes and then the line ended kaya bumalik na ako sa silid. Ano nga kayang rason sa muling paglapit ni Miguel kay Tanya? Bakit kaya pinapaiwas at pinag-iingat siya sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.